Salamat, Panginoon, for this wonderful day. Panginoon, thank you for we have this one more chance and opportunity na kayo po ay sambahin at papurihan upang dinggin ang inyong salita. Salamat, Panginoon, dahil kami po ngayong oras na ito nakahandang tumanggap. Ano man po ang gusto niyo sabihin, Lord God, we are here and ready to receive your word. And Lord, ngayong oras na ito, nagpapalinis po kami ng aming buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. At hayaan niyo po, ngayong buong service na ito, Lord God, maranasan namin ang presensya niyo, tumanggap kami ng pagpapala, at higit sa lahat, Lord, lumalim ang aming relasyon sa inyo. Panginoon, in-entrust namin sa inyo ang aming mga buhay at ang buong worship service na ito, even ang lahat ng mga worship services sa buong mundo. Lord, we entrust to you our lives and we receive right now a message not only of information but a message that will transform us from glory to glory. Sa iyo po ang papurit pagsamba as we declare the defeat of the devil and the victory of Jesus in our midst. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan mo natin ang Lord. Praise God. Shall we all declare Luke chapter 4, verse 18 to 19? The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God, He is Jesus, the Anointed One, our loving and wonderful and gracious God. Palakpakan po natin si Jesus. Thank you, Lord. Ang ating pong kultura, sama-sama rin po nating ideklara, 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ. And I am not extreme. Praise the Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, partner, good to see you again. Thank you, Lord. Ang ating pong beloved Bishop Art and Revlin, ngayon po sila ay nasa Winnipeg to celebrate the anniversary and conferences po ng deliverance doon. Kaya please continue to pray for them. They will be back within this week and makakasama na po natin muli sila. Kaya samahan po natin sila palagi sa ating mga panalangin. Praise God. Sino pong ready na today? Thank you, Lord. Ang akin pong i-share ngayong umaga, pinamagatan ko po itong Lord, bakit? Ang title po ay Lord, bakit? Siguro sabi ninyo ay bakit ganyan ang title? Natanong nyo na ho ba yan kay Lord? Na parang, Lord, ano nangyari? Bakit? It is okay to ask questions to God. Okay lang po magtanong kay Lord. But it is not okay to question Him. Okay mo lang siyang itanungin, pero wag mo siyang questionin. Maraming mga bagay talaga sa buhay natin na hindi natin maintindihan kahit anong ating gawin. Pero wag tayong titigil na manampalataya hanggat si Kristo ay nakaupo sa trono, nananatili pong He is in control. Sabihin nga po natin, God is in control. Mag-alala po tayo kapag wala na sa trono si Lord. Meaning to say, panahon na para tayo mangamba. Pero hanggat nakaupo si Jesus sa throne, we will still be confident and we will say na, Lord, okay lang. Matthew chapter 4, verse 1 to 11. Then the Spirit led Jesus into the desert to be tempted by the devil. Jesus did not eat anything for 40 days and 40 nights. At the end of that time, He was hungry. The tempter came to Him and said, If you are the Son of God, tell these stones to become loaves of bread. Verse 4.
Jesus answered, Scripture says, a person cannot live on bread alone, but on every word that God speaks. Then the devil took him into the holy city and had him stand on the highest part of the temple. He said to Jesus, if you are the Son of God, jump. Scripture says, He will put His angels in charge of you. They will carry you in their hands so that you never hit your foot against a rock. Verse 6. Verse 7. Jesus said to him, again, Scripture says, never tempt the Lord your God. And verse 8. Once more the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms in the world and their glory. The devil said to him, I will give you all this if you will bow down and worship me. Verse 10. Jesus said to him, go away, Satan. Scripture says, worship the Lord your God and serve only Him. Then the devil left him and angels came to take care of him. The Lord will be the one to bless the reading of His word. Balikan po natin yung verse 1. Nasabi ho doon, si Jesus daw po ay umalis mula sa wilderness para lamang dalhin ng Spirit doon kung nasaan nandun yung devil. At alam ho natin, siya po ay nasa prayer and fasting for 40 days and 40 nights. Sino ho ditong nakaranas na ho ng prayer and fasting ng 40 days and 40 nights? Meron ho ba? Meron gustong testingin? Pagka kayo po'y kumain ng isang araw, hindi kumain ng isang araw, anong ramdam ninyo? Di gahi tayo'y gutom na gutom. Ay imagine ninyo kung 40 days and 40 nights pa, ay sobra ho ang pagkagutom ni Jesus. Hindi ho ba, bago natin puntahan ang Matthew chapter 4 na yan, sa Matthew chapter 3, diyan po naganap ang baptism ni Jesus. Diyan po siya binaptize ni John the Baptist sa Jordan River. At kumbaga, doon pa sinabi ng Ama, ito ang aking anak, my only begotten Son, na aking kinalulugdan. At bumaba po ang banal na Espiritu in a form of a dove during that time. Ano pong ibig sabihin? Di ba dapat pag ganito, medyo after mong mag-church, dapat medyo relax muna. After mong mag-pray, parang dapat smooth sailing muna, no? After mong mag-meditate ng Word of God, relax lang muna. Wala mo ng presence ni Satan. Katatapos mo lang mag-devotion Katatapos mo lang mag-pray Dapat relax lang. Pero alam nyo po, may ganun talaga. At most of the time ganun. Paglabas pa lang natin dyan sa gate o dyan sa pintuan, may labanan na agad. Meron na agad nagsasabi na, kakaunti ang ibinigay sa iyong juice kaninang komunyon. Yung katabi mo'y puno. Di ba? Unfair. O kaya naman, yung aking tinapay, walang lutong, makunat. Namantala yung katabi ko, rinig na rinig ko para nangangain ng lechon. Di ba ang unfair? Bakit inunan nyo sila? Hindi akong inunan nyo. Hello? Kagagaling mo lang sa church. Yung iba nga nasa church pa lamang, meron ng tendency to be in a desert, to be in a place where the devil can tempt them. Kaya minsan mapapatanong ka na lang, Lord, bakit ganun? Unang verse pa lamang mapapatanong ka na, katatapos mo lamang mag-soaking, katatapos mo palang pumunta sa mentoring, katatapos mo palang mag-AG, pag uwi mo sa inyo, pag sakay mo ng jeep, meron na agad. Hindi ba pwedeng relax lang muna? Ang taas-taas pa ng energy ko, nandun pa ang Spirit ni Lord, ramdam na ramdam ko, tapos biglang pag-upo ko dito, may ganito agad. May masungit, may pangit na ugaling katabi. Tingnan mo yung katabi mo, hindi yan yon. Bakit nandun agad yung labanan? Kauumpisa pa lang mapapatanong ka, Lord, bakit naman ganon? Ayos na Alam niyo kung bakit? Kasi wilderness yan
Ano ba yung wilderness? Sa Greek po, yung wilderness is called eremos. Sabihin nga po natin, eremos. Anong ibig sabihin ng eremos? Ang meaning po nito is self-discovery and search for self-discovery and for a divine presence. Kapag pala tayo po ay nasa isang lugar of wilderness, tuyo, wala kang makitang buhay, walang pananim, walang umaagos na tubig, ang tawag po doon ay wilderness, and that is called eremos. At pag sinabing may eremos ka sa buhay mo ngayon, you are searching for a meaning. May hinahanap ka sa iyong sarili na para bang may kulang. And you are searching for that part in your heart na sinasabi mong, parang may hungkag sa puso ko, nasa akin ang lahat eh. Pero bakit parang kulang? Kapatid, you are in an eremos. Katatapos ko palang mag-soaking, bakit? Ang tindi agad ng temptation. Ang tindi agad ng test. You are in an eremos. It is a place where you are searching for answers. Kaya yung laging maraming tanong, Lord, bakit nangyari ito? Lord, bakit mo ginawa ito? They are in an eremos. Sabi ko nga kanina, okay mo lang tanungin ng Diyos kung bakit nangyari yon. Pero wag mo siyang questionin sa kanyang desisyon. Because it is not our role to question what God has intended to do for every situation, but it is our right na tanungin siya, Lord, baka naman masasabi mo kung anong reason, bakit hindi pa ako gumagaling? Baka naman masasabi mo sa akin, Lord, kung bakit hindi pa kami nagkakaayos? But hindi pa nagiging okay yung aming finances. Kagaya po nung nagkasakit ang aking asawa ng ovarian cyst, hindi ko ho kini-question ang Lord. Pero siya'y tinanong ko, Lord, baka naman masasagot niyo ang aking tanong? Nagmi-minister ho kami sa ibang tao, pero ang akin hong asawa, araw-araw, gabi-gabi naming nilelay hands yung kanyang ovarian cyst, pero hindi gumagaling. Habang pinagpe-pray namin, Lord, ay lumalaki yung kanyang cyst na umabot sa 12 centimeters ang laki. Hindi ko siya kine-question. Ang kine-question ay ganito, Lord, katagal namin naglilingkod sa iyo. Binigyan mo kami ng ganito. Bakit ganyan ka? Anong reason mo? Ba't kami tapat sa iyo? Bakit sabi mo tapat ka? Hindi naman. Ang tawag po doon, kino-question. Pero sabi ko, Lord, kung sasagutin mo lang naman ako, okay. Kung hindi rin naman, okay din. Pero gusto ko lang masabi sa iyo ang nararamdaman ko. Kapatid, pwede mong sabihin sa Diyos ang nararamdaman mo, ha? Hindi yung sasabihin mo, mali akong magtanong sa Diyos. Kailangan may faith ako, may faith. No, pwede mo rin siyang tanungin. Pwede mong sabihin sa Kanya, Lord, ba't kaya nangyari ito sa amin? Hindi naman ito yung aking ina-expect eh. Nagtanim ako na nagtanim, kinlaim ko ng kinlaim ang promises mo, pero bakit nangyari ito? That's okay. Walang masamang tanungin ng Diyos kung bakit niya ginagawa ang kanyang ginagawa. Pero, don't always expect an answer. At minsan sumasagot na ang Diyos, kaya lang iba ang sagot na gusto mo. Kaya hindi mo malaman o ma-realize na siya na pala yun. So if you are always in a place of wilderness, na tuyo, walang life, you are just searching for something in yourself. And you are looking for a divine presence. Alam niyo po, kakatanong ko sa Diyos, praise God, hindi ho siya sumagot. Every time we ask Him, Lord, anong purpose? Hindi siya nasagot. Hanggang sa dumating na lang yung time, inopera na siya, tinanggal na yung right ovary. You all know the story. Pero after 4 years, siya'y nagbuntis muli. Akala namin yun na yung miracle. Pero nung siya'y nagpa-check up, 5 araw siyang dinudugo, nakita po doon, normal ang uterus, normal ang left ovary, normal din ang right ovary. Ibig sabihin, ang Diyos nagbigay, nagsupply ng galing sa langit. Walang surgery pero muling tumubo ang kanyang right ovary. Kaya ang sagot pala minsan sa tanong natin, malalaman lang natin kapag nalaman at nakuha na natin yung magandang resulta. Amen? Sino ditong may tanong kay Lord? Walang naamin, ano?
Pwedeng magtanong sa Diyos. Sino ditong may tanong sa Diyos? Kung bakit nangyayari ang nangyayari. Kapatid, okay lang yan. May tanong ka sa Panginoon. Pero please, maghintay ka. Pag may ginawa ang Diyos, magugulat ka. Sasabihin mo na lang, wow, ito pala yung plano mo, Panginoon. Yung inaakala ko palang kagalingan, ang marireceive ko pala ay bago, resurrection. Yung ine-expect ng mga kapatid ni Lazarus na pagdating ni Jesus, may healing na tatanggapin si Lazarus. Hindi dumating si Jesus. Kaya sabi ng mga kapatid, late na kayo, Lord. Kung dumating sana kayo ng mas maaga, sana'y buhay pa si Lazarus. Pero anong sabi ng Panginoon? Pag tao, patay yan. Pero pag ako ang kumilos at ginusto ko, mabubuhay yan. Sabi niya, Lazarus, come out! Ano nangyari? Lumabas si Lazarus mula sa tomb. Binuhay ng Panginoon. Meron bang part sa buhay mo ngayong patay na? Wilderness na, tuyo na? Gusto kong sabihin sa iyo, pumunta ka ngayon araw na ito dito, i-resurrect ni Lord. Bubuhayin ng Diyos yan. Hindi mo kinakailangang alamin kung paano mangyayari. Kasi kung sinabi po ni Lord sa mga kapatid ni Lazarus na, kayo mag-alala, pagdating ko dyan, bubuhayin ko yan. Walang sinabing ganun si Lord. Ano lang ginawa niya? Pagdating niya, tinawag niya lang si Lazarus. Kaya ngayon, tatawagin ng Diyos yung patay na part sa'yo. Sinong gusto yon? Tatawagin ng Diyos yung finances mo. Sasabihin ni Lord, finances, bangon na! Gising na, panahon na! Sasabihin ni Lord sa iyong relationship sa iyong asawa, kayong mag-asawa, bangon na, tanghali na. I-restore ng Diyos sa isang salita niya lamang ang sitwasyon mo. Basta marunong kang maghintay. Hanggat hindi pa maganda, hindi pa tapos si Lord. Hanggat hindi ba gusto ng iyong hindi pa ito yung kalooban ng Diyos na talagang ganap para sa iyo, hindi pa tapos ang Diyos. Kaya please lang huwag niyong kukwestiyonin si Lord. Ang tanong, paano ka makakalampas dyan? Kaya ka ngayon nasa wilderness. Kaya si Jesus nasa wilderness, ay nasa tao. Ang laki po ng ministering kanyang gagawin for 3.5 years. Kaya po kailangan subukin kung ano na, patay na ba si Jesus sa kanyang sarili? Ay si Lord po yun si Jesus yun. Kahit na si Jesus siya, nasa katawang pantao siya. Mayroon siyang pakiramdam, nalulungkot, nagagalit, natutuwa, umiiyak. Para ding tayo. Wala tayong pinagkaiba kay Jesus during that time. Kaya po kailangan ding malaman ng Panginoon, ng Ama, kung si Jesus ba ay ready na for the ministry that He is going to navigate. Kung ready na ba siya sa kanyang destiny na maipako sa cross upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan at mamatay doon. Yung simulang yon ang naging sukatan ng Panginoon para malaman niya na si Jesus is fit to work. Hello? Mahigpit po ba ang medical pagpa-abroad? Mahigpit. Alam niyo kung bakit? Alam ka naman pagdating pa doon, saka kayo mamroblema. At mamomroblema ang inyong employer. Kaya sadyang mahigpit ang medical dito, papuntang abroad. That's normal. Si Jesus po, napakatindi ng kanya pong magiging misyon. Kaya marapat lamang na matest kung siya ba ay fit for the mission that the Lord has intended. May risk po ang Panginoon nung bumaba si Jesus dito. Ano yung risk niya? Pwedeng si Jesus po ay madala ng sanlibutan. Pwede yon. Why not? May emosyon siya. May sarili siyang pasya. Pero ang maganda dito, never siyang kumawang sa Ama. Sa tuwing may milagro si Jesus, ang dali niyang sabihin, Diyos ako Pero bakit siya after a miracle, babalik siya sa bundok at makikipag-connect sa Ama?
Almost overnight, lagi siyang nandun sa Panginoon. At kumukonek kasi alam niya, kagaya natin, kapag wala kang connection, madedrain ka. Si Jesus po'y Diyos. Siya'y Diyos, pero siya'y nagkatawang tao. Kaya ang nararamdaman mo'y nararamdaman din niya. Please don't get me wrong. Jesus is also tempted and tested just like we are being tested and tempted today. Nangyari sa Kanya yon para may pagbasihan tayo ngayon. Na kung ang anak ng Diyos nga, si Jesus nga, tinempt pa, ay tayo pa. Kung si Lord nga nakaranas ng testing, tayo pa. Hello? Magkaiba po ang test sa temptation. Anong kaibahan? Ang temptation, yan po ay galing kay Satan. Ang test, inaalaw po yan ni Lord. Allowed po ni Lord ang test. Matapos kang turuan ng teacher, magpapa-exam siya kung may natutunan ka. Tama po ba? May kausap pa ba ako dito? Pagka ang teacher po ay nanahimik, ibig sabihin may examination. Pero kapag walang exam, magaling magturo ang teacher. Kaya naman, sadyang normal kapag nasa test tayo, tahimik ang Diyos. Kapag tinatanong mo siya, Lord, bakit? Silent. Nakakita na ba kayo ng teacher na habang nag-e-exam ay nagtuturo din sa mga estudyante? Aywan ko, baka yung teacher na kilala nyo'y gano'n, pero wala po akong na-encounter na teacher na kasabay ng exam ay nagle-lecture. O sa letter, number 2 ha, ang tanong ay gano'n. Ang isasagot nyo yung B, kasi yun yung tinuro. Wala pong gano'n. Kaya sa panahon na ang Diyos ay may tinuturo, kapag sa panahon na na-attend kayo dito, nado kayo sa inyong fellowship, sa life group, sa AG, yun po ang panahon na ang Diyos ay nagtuturo. Pagkatapos ikaw ay naroon na sa panahon na may testing na, minsan ang Diyos, kahit tanungin mo, hindi sasagot. Pero kapag nagbasa ka ng salita niya, mangungusap siya sa iyo, ganito. Hindi directly kang sasagutin, pero meron siyang mga patalinhagang sasabihin sa iyo. Bakit? Kailangan niya malaman kung makaka-next level ka o hindi. Ang purpose ng temptation, para tayo ay magkasala. Pero ang purpose ng test, para lumabas kung sino ka. Amen? I-flash nga natin dyan, kapatid. Ang purpose ng temptation, magkasala tayo. Pero ang purpose ng test, para lumabas kung sino ka talaga. At ang temptation, kapag na-overcome mo, may comfort ito na galing sa Diyos. Ang test naman, kapag na-overcome mo, ay mayroon namang upgrade. Kapag palang isang tao ay tinetempt ng kaaway at inalaw ito ng Diyos, alam nyo, bago po siya i-restore ng Lord, i-comfort muna. Anak, grabe, napagtagumpayan mo yung temptation, yung tukso. Napagtagumpayan mo yung antindi nung pinadala ko at inalaw ko na mangyari. Alam niyo po, pag-test naman at na-overcome mo ang pagsubok, ang sunod na may upgrade. Kapag ikaw ay grade 1 at nakapasa ka sa test, grade 2 ka na next year. Grade 3 ka na after ng test. Grade 4 na after ng test. Ano ang grade na natin ngayon? Pagdating sa pananampalataya, anong grade mo na? Kasi meron hong malaki ang katawan, pero grade 1 pa lang. Tingnan mo yung katabi mo, malaki din ang katawan yan ngayon. Ano? Pero ano kayang grade na niyan sa pananampalataya niya? Yan ba yung tipo na kapag may exam, nanunulad pa? Uy, ikaw talaga. Lord, ba't naman siya? Ang ganda nung ginawa mo sa kanya, ako din. Ikaw ba yung kapag may exam, may natutulog ka na lang? Bakit? Wala ka na maisagot.
Sasabihin mo sa Panginoon, ang hirap ng exam nyo. Hindi ka naman nag-aral Nagigets niyo po ba ako? Kapag may test at na-overcome mo, may upgrade na darating sa'yo. Meron ho akong nakitang isang video. Isang bote ng Sprite at isang bote ng Summit mineral water. Hindi po ako nag-endorse nito ha. Bagamat ako'y artista, hindi po ako endorser ng kahit anong produkto. Nakakita po ako ng bote ng Sprite at bote ng Summit. Pinagulong po ito ng 100 steps na hagdan, sabay. Gulong, hindi nabasag o hindi nabutas. Pagdating sa baba, may sumambot at sinake. Parehas. Tinalang-talang. At pag nasambot ng ganon, okay na. Anong itsura nung Sprite at nung Summit? Parehas lang kaya? Ay parehas colorless Paano malalaman ang kaibahan nito? Kapag binuksan mo na parehas. Ay yung Sprite nung binuksan, ay sabog Ay yung Summit nung binuksan ay ganon pa rin Ano ibig sabihin? Walang problema sa test. Walang problema sa shaking. Sadyang may ganon. At ang shaking nangyayari sa lahat ng tao. Ang tanong na lang, anong lalabas sa'yo? Magkakalat ka ba? O magiging payapa ka kasi may Kristo ka? Yung Summit, kahit pinagulong-gulong, pwede pang inumin. Pero yung Sprite, after mong i-shake, wala nang kwenta, ubos na, puro bula na. Ang Kristiyano, kapag siya ay puro hangin ang laman sa loob. Hangin na ano? Hangin ng kayabangan. Hangin ng kadamutan. Hangin ng katamaran. Kapag mahangin po ang Kristiyano, nako, pag yan ay may shaking na, sasabog yan. Pag peke ang hangin na meron siya, hindi tunay na Holy Spirit, kasi ang Holy Spirit hangin din Kapag peke yung hangin sa loob niya, pag may problema at shaking, ang tendency niya ay sumabog at magkalat. At ang lagkit pa naman Pero kung ikaw ay isang Kristiyano na sinasabi mo, Lord, di ko man maintindihan ang nangyayari ngayon. Pero alam ko, ikaw ay Diyos na hindi ako iiwan at pababayaan. Ano man ang shaking na dumating sa buhay ko, ano man ang pagulong-gulong na gawin ng kaaway sa buhay ko, hindi ako matitinag, lalabas pa rin akong ganun. Masaya, payapa, maligaya, at puno ng pagpapala. Why? Because what matters is not what is on the outside. Ang Sprite at ang Summit, parehas lang kung titingnan mo. Parehas na clear, parehas ng lalagyan, parehas din ang process na dinaanan na shaking. Ang naging kaibahan lamang noong may testing na at binuksan na kung sino siya. Naku, nakita, peke pala ang hangin na meron siya. Sino dito ang merong hangin ni Holy Spirit? Taas ang kamay nung may hangin na nagaling sa Holy Spirit. Lord, yung hindi nagtaas ang kamay, ibang hangin ang meron sila. I declare, Panginoon, na lahat ng meron ditong breath of life and breath of the Holy Spirit, any shaking in their lives, they will overcome and they will come out na parang kagaya ni Shadrach, Meshach, and Abednego, may kasamang isang tao sa loob ng furnace, hindi hindi masasaktan. Because we have a powerful God. Everybody say, I love Jesus. He is the one. Siya po yung nandito Masaya, ganun, normal. Malungkot, normal pa rin ang lalabas sa kanyang puso because of Jesus. Now, ano yung mga tanong? Sa verse 3 muna tayo. The tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become loaves of bread. And Jesus answered, Scripture says, a person cannot live on bread alone, but on every word that God
speaks. Alam niyo po, ang unang tanong natin, ako'y Kristiyano na, pero bakit ako'y nagkukulang pa? First question, bakit ako nagkukulang? Naitanong niyo na to? Nagbibigay naman ako. Faithful ako sa Panginoon. Pero bakit ako'y nagkukulang pa? Ano po yung sabi doon sa verse? The bread. Ang pinag-usapan doon ay yung bread. It is our physical need. At alam niyo po ang gustong gawin ni Satanas? Gusto niya, kukuhanin mo, i-obtain mo ang mga physical needs mo gamit ang sarili mong lakas at sa labas ng kanyang panahon. Ano daw? Gagamitin mo daw ang iyong sariling lakas at mamadaliin mo ang paraan ng pag-obtain mo ng bread mo. Kasi ang gusto niya, sige nga, gutom ka, di ba? Si Jesus ay gutom na gutom noon. He is in a very vulnerable state. Malaki ang chance mawala ang reasoning ni Lord. Sino po dito kapag gutom na, hindi lang nakakain ng merienda? Merienda yun, ha? Ay mainitin ang ulo. Ituro mo nga yun kung sino yun. Walang nagturo sa sarili eh. Ay, ito'y 40 days and 40 nights. Sa tingin ninyo, anong pakiramdam ni Jesus during that time? Ay, si Jesus po yun, Lord po yun. Katawang tao siya noon. Maaari din siyang mawala ang reasoning, kagaya ni Esau. Pinagpalit niya ang pagkapanganay, yung blessing of being the firstborn kay Jacob. Sabi niya, ako'y gutom na, ako'y galing ang tawag dito, yung pangangaso. Ay sabi ni Jacob, meron ako dining lomi. Gusto mong lomi? Special are. Overload with toppings. Sabi ni Esau, sige, pahingin lomi. Ano sabi ni Jacob? Oops, palit muna tayo. Kukunin ko yung birthright mo, yung pagiging panganay mo, bibigay ko sa iyo yung lomi. Walang ano-ano, ay kinuha ni Esau. Pero kung tayo ang titingin doon, hindi man lang nag-isip. Napakalayo ng pagitan ng lomi at noong karapatang maging panganay. Ay sa atin, ay kung ikaw ang nasa tayo ni Esau, di kay gutom na gutom. Sabi niya, mamamatay ako bag ako hindi nakakain. Sino yung ganong magsalita? Ako'y bigyan mo na niyang kaldereta, ha? At tunay naman. Para bagang, hello? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakaw, ha? Misay para sa aso na yun, kinakain mo pa eh. Ay, sayang, pastor, sayang. Ano po ang point ko? Vulnerable si Jesus noon. Parang kung kahit anong i-offer mo kay Jesus, ay tatanggapin nun eh. Ay sabi niya sige nga, gawin mo ng tinapay ang bato. Anong sabi ni Jesus? Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ay hindi bumagsak pasado agad si Jesus sa unang test. Test of ano yon? Test of lack. L-A-C-K. Bakit ako nagkukulang? Jesus, kulang ka ngayon, gutom ka. Gutom. Kumain ka muna. Kumain ka, gawin mo tong tinapay yung bato. Pinaramdam ng kaaway kay Jesus na siya'y may kulang, na siya'y may kailangan, na parang hindi siya makukumpleto, hindi siya mafulfill o masusustain kung hindi siya makakakain ng bato na yon na gagawing tinapay. Minsan tinatanong ka, Pastor, may pangako naman po ang Diyos sa akin na ako'y pagpapalain. Kaya lang wala pa kaya
Naglagay na ho ako. Ginawa ko na ho yun. Ako'y naniniwala, patatawarin naman ho ako ng Diyos. Minadali mo yung proseso. Naku, kinain mo yung bato na naging tinapay. Pastor, mauunawaan naman ho ako ng Diyos kung gagawin ko ho ito. Ako ho ay mangungutang sa 5-6. Kasi kita niya na ho, ginawa ko na ho ang lahat, nanampalataya na ho ako sa Kanya, pero wala pa rin. Ako'y naniniwala, solusyon na po ang 5-6 para makaahon ako ngayon. Kailangan ko lang ho ito. Kinain mo yung bato. Nagmadali ka. Ginamit mo ang sarili mong lakas. Sa lahat ng taong nagmamadali, napapahamak. Ang lahat ng taong gumagamit ng sarili niyang lakas na hiwalay ang Diyos, bumabagsak at nabibigo. Sino lamang ang nagtatagumpay? Yung umaasa sa lakas ng Panginoon. Yung umaasa sa tamang timing ng Diyos. Sadyang kaya wala pa ngayon, hindi pa luto ang sinaing. Sadyang kaya hindi mo ba matitikman yan, kalalagay lamang ng ketchup sa kaldereta. Ako ho'y nagluluto ng kaldereta. Gusto nyo kang matikman? Mag-intay kayo ng Pasko. Lahat ng masarap ipinaghihirapan. Lahat ng magaganday iniintay. Kaya yung mga nililigawan dito, kayo'y magpaintay. Maganda kayo eh. Alam mo, pag minadali mo, pumapangit ka. Yes. Nandiyan ba kayo? Huwag mong kakainin yung bato. Kahit pa yung gawin mong tinapay, yun ay bato pa rin. Hindi mo alam pag magmukhang tinapay yun dahil sa gutom mo, nagmukhang tinapay, kinagat mo yung bato, basag ang ipin. Pag minadali mo ang isang bagay na hindi dapat gawin ngayon, bukas pa pala, do you get my point? Ngayon, anong dapat nating gawin? Psalms 81 verse 10. Gagamitin mo ang pangako ng Diyos. Ibabalik mo sa Kanya yung Kanyang salita. Ang sabi ng pangako ng Diyos, "For it was I, the Lord your God, who rescued you from the land of Egypt. Open your mouth wide, and I will fill it with good things." Ano daw gagawin mo? Ay nga. Nga. Kung gaano kalaki ang iyong pagnganga, ganun din kadami ang kayang ilagay ng Diyos sa iyo. Ano ibig sabihin? Put yourself in the situation that you are ready to receive something from Him. Ano yung situation na yon? Yun yung situation na you are very, very eager and hunger to know what will happen next. Pero hindi ka nakabase dun sa resulta. Marami hong tao, kaya po nadidisappoint sa Diyos. Napapagpalit nila yung faith and hope. Sabihin nga po natin faith. Sabihin natin hope. Kung ako ay sasakay ng eroplano, ang hope ko ay nakabase sa resulta. Ano yung resulta? Makarating ako sa aking destinasyon ng ligtas. That is called hope. Ay ano yung faith? Ang faith ko ay doon sa piloto na kaya niya akong dalhin sa lugar ng safe at ligtas. Minsan tinatanong tayo, anong faith mo? Anong faith mo? Ang faith ko, gagaling ako. Mali, hope yun. Anong faith mo? Lalago ang negosyo namin. Mali, hope yun. Ay ano, pastor? Activate your faith. Let your hope be there. Yes. Hope mo, gagaling ka. Hope mo, uunlad kayo. Magkakaayos kayo. That is a hope. Eh ano yung faith mo? My faith is anchored to the Lord who has rescued me from the land of Egypt. Yung Diyos na nag-ahon sa akin sa putikan, ay siyang Diyos na kayang magpuno ng mga magagandang bagay basta buksan ko lang ang aking bibig. Pag sinabing buksan mo ang bibig, pupunuin ka ng Diyos. Ikaw ay mabubusog. Ikaw ay makukontento. Merong iba, kakain pero hindi nabusog. Hindi na kontento. May iba naman kumain, nabusog, hindi na kontento. Pero ang gagawin sa iyo ng Diyos, kakain ka ng busog at ikaw ay kontento at ikaw ay magpapasalamat sa Kanya kasi, salamat Lord, nag-intay ako. Salamat Lord, hindi ko ginawa ng gamit ang sarili kong lakas.
Hello? May kausap mo ba ako? Andaling sabihin, kaya may mga nadi-disappoint, nakahook ang kanilang faith sa resulta. Ang resulta po, whatever happens, you will be happy kasi may Jesus ka na. You are so intimate with Him, in love ka sa Diyos, kaya irrespective na ang magiging resulta. Kapag dumating ka na sa point na nakalimutan mo na yung hinihingi mo sa Panginoon kasi sobrang enjoy ka na sa Kanyang presensya, that is the time that you are ready to receive. And that is the time that your mouth is open and God is going to put good things in your mouth. Pero pag ngayon, hinahabol-habol mo pa rin yung resulta, doon ka pa rin nakapokus, nandun ang faith mo, then mali ang inangklahan mo ng faith. Hello? Iangkla mo ang faith mo doon sa hindi natitibag, doon sa Diyos na nag-alis sa iyo, sa dati mong buhay, doon lang nakaangkla. Paano po yung aking prayer request? Yaan mo yun, darating yon sa tamang panahon. Darating yun, pag nakita na ng Diyos, pasado na ito sa kanyang examination. Darating yon, ang reward, darating yon. Pag na-overcome mo, ang pag-igihin mo ngayon, paano mo iaangkla ang pananampalataya mo sa Diyos ng mga Diyos kahit hindi mo nakikita ang magandang resulta? Because faith is never, ever about the result. Ang lakas ng faith ko ngayon kasi tinugon ni Lord ang aking prayer request. Gumaling na. Wrong concept of faith. That is your hope. That's fine. Be hopeful. But do not always focus on the end result. Masaya ka na lang na ang Diyos ang nagmamaneho ng sasakyan mo at ikaw ay nakaupo sa passenger seat at ikaw ay nakahilig, nakakatulog ka, hindi mo na pinapansin kung saan kayo dumadaan hanggang dumating yung time, nandun na pala kayo sa destinasyon nyo. Huwag mong aagawin ang manibela sa Diyos kasi pag inagaw mo ang manibela sa Diyos, mapapahama kayo. Hayaan mo siyang mag-drive. Ikaw ay sitting pretty ka na lamang doon, mag-sightseeing ka na lamang. Tayo minsan sabi natin, Lord, kayo ang Lord ng buhay namin, pero ako magdadrive. Sasabihin ko sa inyo kung saan tayo dadaan, kaliwa Lord, kaliwa, kanan, diretso. No. Hindi kayo makakarating sa end result na gusto nyo kung pinananatili ninyong kayo'y gising habang nagdadrive si Lord. Pwede ba, pag si Lord ay nagdadrive, matulog ka na lang? Sabi mo sa katabi mo, matulog ka nga. Huwag ngayon ha. Mamaya na pag-uwi. Kaya nga ang Diyos ay hindi na natutulog para ikaw ay makatulog sa gabi. Para siya ang tratrabaho ng mga bagay na itinulugan mo. Amen? Tingnan mo yung katabi mo kung nangangalumata pa ngayon o ano. Mukhang may tulog ba yan o wala? Kapag walang tulog yan yan pa ang nagdadrive ng buhay niya. Sabi mo sa katabi mo, open your mouth wide. Yung may power naman. Sabi mo sa kabila, yung hindi mo pinansin. Sabi mo, open your mouth wide. Ano daw gagawin ng Diyos? Pupunuin niya ng magagandang bagay. Sinong makahandang tumanggap? Hindi na mahalaga yung resulta. Para yung nangyari sa aking asawa, hindi na namin inisip kung gagaling ba yung ano ba mangyayari. Basta alam namin, ang Diyos ang nagmamaniobra ng buhay namin at hindi kami dadalhin sa bangin. Kung naniniwala ka sa kabutihan ng Diyos, alam mong hindi ka niya ihuhulog sa bangin. Kaya nagtiwala lang kami ng Diyos ay mabuti. Anong naging resulta? Bagong body part. Bagong ovary ng aking asawa without any transplant ang nangyari. Sino ditong gusto ng bago? Sinong gusto ng bago? Pagka gusto mo ng bago, bibitawan mo yung luma. May deal tayo. May deal si Lord sa inyo. Bibitawan mo yung luma para ibigay ko sa iyo yung bago. Paano bibitawan yung luma, Pastor? Huwag mo nang pansinin kung anong mangyayari. Sinong driver ng inyong buhay? Sinong driver ng buhay natin? Si Lord. Huwag mo nga agawin ng manibela.
Dahil maaaksidente lang. Amen? Verse 5 muna tayo. Kaya ang sagot mo kung bakit ka nagkukulang, wag mong tingnan kasi yung resulta. Basta maniwala ka na lang na si Lord ang driver mo. Just open your mouth and relax. And He will take over. Verse 5, pangalawa. Then the devil took him into the holy city and had him stand on the highest part of the temple. He said to Jesus, if you are the Son of God, jump. Pinatalon. At sabi doon, di ba, ire-rescue ka ng mga anghel mo? Tumalong ka. Ang sabi ng Panginoon, never tempt the Lord your God. Anong pangalawang tanong? Ako'y born again na, pero bakit nai-insecure pa ako? Alam niyo sa part na to, gustong ipasa ni Satanas ang kanyang insecurity kay Lord. Para sinasabi niya, Jesus, ano ba nangyari sa'yo? Ang ganda-ganda ng trono mo sa langit. Kita mo itsura mo. Kawawa ka. O sige nga, para patunayan natin na ikaw ay Son of God pa rin, talon. Ililigtas ka ng mga anghel mo. Kung si Jesus may natukso at sinabi niya, kawawa nga ako. Ano ba yan? Ano nangyari sa akin? Ito man lang mapatunayan ko na si Jesus, na ako'y si Jesus. Ako ay Lord. Tatalon ako. Hindi po ako tatalon. Hindi po natukso si Jesus. Pasado na naman. Ang pinakanililihim ng mga Kristiyano sa panahon ngayon ay ang kanilang insecurities. Kaya ito rin ang pinakamahirap madil ng Diyos sa atin kasi ayaw mong aminin na ikaw ay may mga insecurities sa buhay. Hello. Parang biglang tumahimik ang sambayan ng Pilipino. Aminin mo, minsan bumabase ka sa status ng buhay. Saka lang ako magiging confident pag may sasakyan na rin kami. Saka lang ako ngingiti kapag okay na ang aking ngipin. Ako'y lagi na lamang magsusombrero. Bakit? Maliwanag na ang buhay sa aking tuktok. Saka na lang ako magsusombrero, saka na lang ako magtatanggal ng sombrero kapag nakapagpa-implant na ako ng buhok. Ang tawag ho doon, insecurity. At kapag finid yan ng finid ng kaaway, tuwan-tuwa siyang pakainin ng monster of insecurity mo. At pag yan ang kumain, naku, hindi mo makikita ang napakagandang ginagawa ng Diyos sa iyo at sa pamilya mo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, patayin mo na ang insecurity mo. Ba't ka tatalon si Jesus? Wala naman siyang dapat patunayan eh. Parang sinabi ni Satan, sige nga, patunayan mong Diyos ka, talon. Wala naman dapat patunayan si Jesus, parang tayo. Wala ka naman dapat patunayan doon sa kapitbahay mo. Ba't ka parang ikay nakikipagpaligsahan? Nung siya'y bumili ng pulang kotse, bumili ka rin ng blue. Yung kanya'y cash, yung iyo ay 5 credit card ang ikinaskas mo. Hello? Nakita mo yung kapitbahay mo, mapalit-palit siya ng sapatos. Kaya ikaw, todo, hanap ka ng sale sa Lazada, sa Shopee. Add to cart, add to cart, add to cart. Kailangan masabayan ko yon para masabi ng mga tao, blessed din ako. Kapatid, insecurity yan. Gusto kong sabihin sa'yo, ano man ang suot mo, mas branded man yun sa kanya at mas mura yun sa'yo, ang mahalaga, ang value mo na kay Jesus. May Jesus ka na eh. Kaya pag sinasabi nila, mas maganda ho ang buhay niya sa akin. Lagi kong tatanungin, born again gayon? Hindi ho. Ay, mas maganda ang buhay mo. Ay, mas maganda ho ang bahay niya. Born again gayon. May Kristo kayo sa puso. Ay, hindi ko sigurado. Ikaw, may Kristo ka. Meron ho. Mas maganda ang buhay mo. Ay, ba't mas maganda ho ang buhay niya ngayon? Ngayon lang yan. Ikaw nabuelo ka pa. Kumbaga sa aeroplano, ikaw ay nasa hangar pa. Unti-unti ka pa lamang nagre-revolusyon yung iyong makina. Siya'y lumilipad na.
Pero ang mahalaga doon, hindi siya sigurado kung siya hindi babagsak. Pero ikaw, pag pinalipad ka ng Diyos, wala nang bagsakan, laging naroroon. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako insecure sa'yo. Totoo ba yon? Sa mag-asawahan, minsan may insecurity pa. Pero ayokong pakalaliman. Baka biglang maging couple seminar. Hindi mo kakumpetensya ang asawa mo, ha? Kayo'y magkatulong. Iisa kayo. Walang pagalingan. Walang sinong mas malaki ang sahod o hindi. Basta kayo'y parehas anak ng Diyos, pantay ang value nyo. Iisa ang tingin ng Diyos sa inyo. Pero ang lalaki, ang role mo, maging head of the family, ang babae, support and submit. Anuman ang presyo o laki ng sahod nyo. Minsan, kung sino mas malaking sahod, siya ang boss eh. Buti na lang, walang ganun sa JA1. Amen? Anong ginagawa ng mga insecure na tao? Walang ganito sa JA1. Number 1, ang mga insecure, they always tend to be defensive. Laging defensive ang mga yan. Hindi mo naman, binati mo lamang na, pagkaganda ng suot mo ngayon, ay, mahal yan. Binati mo lang na maganda ang suot eh, hindi naman sinasabi kung magkano. Uy, ang ganda ng cellphone mo ngayon, iPhone 15, cash yan. Defensive. Uy, ang ganda ng sasakyan nyo ngayon, brand new. Cash yan. Yung sa'yo, hulugan. Bleh. Insecure. Gusto niyang ipasa doon sa tao na parang bigla akong na-insecure sa sarili ko. Kasi nanggaling dito sa isa. Kaya yung insecure, laging defensive. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw yata yun. Hindi naman, hindi. Pangalawa, hindi ka nagpapaturo. Parang alam mo na lahat. Insecure yun. Hindi ka na nagpapatama, ayaw mo nang pasasabihan ka ng kaunti man lamang na pag sinabihan ka ng kaunti, ikaw agad may angil. Insecure po yun. Sino ka po ang pinaka-model ng insecurity? Di kayo si Satanas. Kung merong hari ng insecurity, si Satan ho yun. Kaya kapag insecure ang tao, ang hari niya ay si Satanas. Number 3, always positions himself at the front. Pabida. Laging gusto yan. Nakahilera lahat eh. Laging siyang uuna. Ako ika ang leader. Ako ika ang nangunguna sa mga taong ito. Hindi alam, ang tunay na leader humble. Ang tunay na leader low-key lang. Kung maaari nga'y tumago ang leader na totoo minsan. Kasi ayaw niyang i-exalt siya ng mga tao. Kaya alam nyo, hirap na ho ako pag sinasabihan akong pogi. Totoo pala yung pogi problems? Hindi ko na ho alam parang ako'y nahihiya na ho na. Kaya palitan nyo naman, wag na pogi, gwapo naman. Para maiba. Pag lagi mong gusto ikaw yung bida, ikaw yung napapansin, pag hindi ka pinansin, sasabihin mo, ay kawawa naman ako, sama na ugali niya, hindi marunong mamansin. Buti na lang walang ganun sa JA1. Amen? Parang mahina. Amen? Number 4, always, super concerned towards personal appearance. Alam mo, ang taba-taba ko. Ha? Ang bayat mo na nga. Hindi, ang taba-taba ko pa rin. Kulang na nga lang, isang bulate ang pumirma at lagot na ang bayawang. Sa kapayatan. Tapos sasabihin ng taba, super concerned sa personal appearance. Bakit? May insecurity. Na para bang, I have to measure up. May iba pa nga. May kaunti lamang taling dito sa may ganito. Laging nakamask. Sa pasalamat daw nagka-pandemic, walang nagque-question ng kanyang mask.
Pag tinignan mo naman, maganda naman, kaya lang may malaki dito, nataling. Ayaw na daw niya kasi siya'y nabubuli. Ang tawag sa kanya ay si Nora. Nora. Kung ikaw ay secure na sa identity mo kay Lord, you are fearfully and wonderfully made by God. Kapag pinatanggal mo yung taling na yun, hindi ka makikilala ng Diyos. Sasabihin niya, nako, nasa na yung iniligtas ko? Nako, hindi ko makita, maiwan na nga yun. Fearfully and wonderfully made ka, ano man ang itsura mo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay paganda ng paganda, ikaw ay pagwapo ng pagwapo. Sometimes we hide our insecurities sa pamamagitan ng ating pagiging kawawa. We always tend to feel like, ay, ako'y kawawa, ako'y laging left alone, ako'y ganito, That is a very subtle and hidden insecurity. Dapat pagka ikaw ay binago ng Diyos, ang tingin mo sa sarili mo, you are a creation of God. You are a child of God. You are a son of God. You are a daughter of God. And I have nothing to be ashamed of. Amen? Hindi ang itsura mo ang pagbabasihan ng Diyos kung gagamitin ka niya, kung pagpapalain ka niya, kung ililigtas ka niya. Kung itsura din lamang naman ang pagbabasihan ng Panginoon, iilan ho ang aakit ng langit. Pero the fact na hindi sa ating sariling itsura nakabase si Lord is more than enough for you to be reminded that you are valuable in the sight of God. Are you valuable? Sabi ko nga, kapag ka ikay tumataba, ang isang tao, $6 million ang isang katawan pag kinumpute. Kaya pag sabihin mo, pag tumataba ka, sasabihin mo lang, tumataas ang value ko. Amen? Be confident because God is your confidence. Jesus is your confidence. Amen? Insecurity kills all that is beautiful. Wala ka makikitang maganda talaga pag ang mata mo ay insecure ka. And I will end with this. How to overcome insecurity? Avoid comparisons. Concentrate on your abilities. Ask for help. And always be reminded that your identity is in Christ. Iwasan niyo ho yung number 1 lalo ha. We tend to compare every time. Do you know what is the antidote? It is the love of God. Love is the antidote of insecurity. Kung alam mo sa sarili mong mahal ka, kung alam mo sa sarili mong ikaw ay mayroong value kasi binigyan ka ng halaga ng Diyos over the angels, over the other heavenly beings, mas mahalaga kaysa ka sa kanila. Kaya ang iyong halaga ay mula sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Can we all stand, please? Itutuloy ko na lang po yung number 3 sa susunod pa pong time na ako po'y makakatayo. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Sino dito nga aminin niya na kapag siya'y nagkukulang, kino-question niya ang Diyos? Sino dito nga aminin niya kapag hindi natutugunan yung gusto niyang gawin, gusto niyang mangyari, kino-question niya si Lord? At sinasabi, ba't hindi mo binigay sa akin yon? Liit-liit lang naman nung hinihingi ko na yun ah. Ba't hindi mo binigay? Panahon na para mag-repent ka. Sino dito? May insecurity ba? You tend to compare yourself with others. Tinitingnan mo ang status sa buhay. Tinitingnan natin ang itsura, mga panlabas na kaanyuan. Panahon na para magbalik loob tayo sa Diyos. Ang gusto ni Lord, magtanong ka lang,
Pero huwag kang mag-question sa kanyang mga plano. It is your right to ask God questions. But it is not within our right to question His authority and His plan for us. Sinong naniniwala dito, napakaganda ng plano ng Diyos sa kanya? Taas ang kamay. Who among you believe na in spite na hindi nyo makuha yung mga pinagpe-pray nyo, nakaangkla pa rin ang inyong pananampalataya sa Diyos na nag-alis sa inyo mula sa impyerno papunta sa buhay na walang hanggan? As you raise your hands today, pwede ba sabihin mo sa Panginoon, Lord, patawarin mo ako. Naging insecure ako. Nag-question ako sa iyo. Forgive me, Lord. Cleanse me by your blood. Ngayong oras na ito, itinatagubilin ko sa iyo ang buhay ko. Maghari ka po mula ngayon hanggang magpakailanman. Gawin mo ang nais mo, Panginoon. Hindi ako magko-question sa iyo. I love you, Lord. Nananampalataya ako sa iyo na may maganda kang plano sa buhay ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen. I will just declare to you now. Can you close your eyes once again? Lord, salamat ng marami, Panginoon, sapagkat ang mga anak mong naririto, pinupuno mo ngayon ng iyong pag-ibig. Ang kanilang insecurities, Lord God, ay napapalitan ngayon ng beauty of your creation, that we are fearfully and wonderfully made, na hindi namin ibabase ang pag-ibig mo at value namin mula sa iba. Kaya salamat, Lord God. And we also pray, pataasin mo pa ang aming pananampalataya. Hindi nakahook ang aming pananampalataya sa resulta, sa aming hinihiling, kundi nakahook ang aming pananampalataya sa Diyos na kayang magbigay ng aming hinihiling. Mangyari man o hindi ang pinagpe-pray namin, Panginoon, ang mahalaga, we are opening our mouth and we are always ready to receive sa panahon na ibababa mo na ito sa amin. Kaya ngayon, pwede ba? Buksan mo ang bibig mo at ikaw ay magpasalamat na sa Diyos. Come on. Buksan mo ang bibig mo at sabihin mo sa Panginoon kung gaano mo siya kamahal. Na dumating man o hindi ang hinihiling mo, mahal na mahal mo pa rin si Lord. Na hindi ang isa lamang prayer request ang makapagdudulot sa iyo, na hindi dumating yung prayer request, magdudulot sa iyo para tumalikod sa Diyos. Magpasalamat ka sa Panginoon ngayon. Talk to God. Tell God how you love Him. In spite of everything. Yes, Lord. Panginoon, narito kami, papakumbaba. Na kahit sa gitna ng pagsubok na hindi namin maintindihan, sa iyo pa rin nakaangkla ang aming pananampalataya. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. As you sing this, may ginagawa ang Diyos sa'yo. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Nakatambay sa iyo ang Holy Spirit. Come on. Ikaw ang tahanan ng Holy Spirit. Come on.
Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Once again, say, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Yes, Lord. Pag-ibig mong wagas ay nasa amin. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Meron dito ngayon, I sense it in my spirit. Meron dito binubuli ka sa iyong klase. Because of your attitude, because of your face, or whatever it is. Sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon, anak, pinili kita, mahal kita, nire-restore ko sa iyo ang identity ko. You are a child of God. Meron dito ngayon, meron pa siyang galit sa Diyos. May tampo. Sabi ni Lord sa iyo, anak, pinapatawad na kita. Go and sin no more. Ibalik mo yung pananampalataya mong yon na nawala. As we continue to sing this song, with all our hearts, for the last time, declare, loobin mo ang buhay ko'y maging. Come on. The love of God is here. The love of God is here. Wagas na pagsinta, daluyan na walang hanggang mga paborit pasamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon. Come on, open your mouth. Worship the Lord. Loobin mo ang buhay ko'y banal mong tahanan. Wagas na pasinta, daluyan na. Come on, sing. Paborit pasamba, maghari ka, O Diyos, ngayon. Sa pinakamalakas mong tinig, awitin mo ito. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Wagas na pasinta. Come on, worship the King of Kings, the lover of your soul, the God who has a good plan for you. Worship. Loobin mo ko'y maging banal mong tahanan. Kahit hindi tayo karapat-dapat. Woo! Daluyan ang walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Come on, sing it with all your heart. Loobin. Parinig niyo sa Diyos. Ini-invite niyo sa buhay niyo. Luklukan na niyo. Daluyan na. Lord, maghari ka. Maghari ka. Maghari ka. Maghari ka. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. We receive it. We are the carriers of God's presence. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen.